punta muna natin ang unang paksano natin ngayong umaga sa Double Wang sa Double B. May kinalaman ho sa ating napakahalagang kinakain. Oo. At Rice is sinasaing. life. Yes, oo. Pag-usapan natin ng palay kasi ito yung mga ating mga magsasaka. Good morning po sa inyo. Kumusta po buhay natin 'yan? Oo. Kumikita na ba sa mga panahon na ito dahil lilimitahan ho at mabawasan na yung mga middleman. Diretso na ho kayo sa kanila sa NFA ang pagbebenta ho ninyo. Meron hong gagawin ng NFA ata ng limitasyon sa mga bibiling palay. Pero alamin natin mula ho mismo sa National Food Authority. Administrator Larry Lacson, nasa linyo natin ngayong umaga. Administrator, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Welcome po. Double Wang sa Double B, radyo na, TV pa. Hi, good morning, Double Wang at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Maganda yung mga balita natin tuwa nakarang araw, Administrator, na tayo ay umabot na ng parang 11 days yung ating supply ng inventaryo ng bigas, hindi po ng palay pala. Pero meron balita na maglilimit kayo o datakdaan nyo na limitasyon yung bibilihin yung palay sa bawat magsasaka po. Bakit ganon, Administrator? Okay, no, tama yung unang punto mo. Ngayon, we're nearing 12 days buffer stock. So meaning, tumataas pa, no? Ngayon, doon naman sa aspeto ng limit yung sa ating pagbili ng palay sa ating magsasaka. Ganito kasi yan, ano? We have been trying to analyze the situation na paano natin mapaparami ang mga magsasaka na mas lalo pa nating masiservisyohan. Now, we're looking at the data. Meron siyempre mga magsasaka 2 hektarya at tataas, ano? Apo. Ang kanilang sinasaka. So kung 100 yan kada hektarya, kung may 3 hektarya, 300 kabans ang bibilin sa isa lang magsasaka. So meaning, sa isang magsasaka na kinabang 300 or 200 kabans. So sabi namin, why don't we limit it, gawin natin 100 so that yung imbis na isang magsasaka lang ang makinabang, 2 o 3 yung makikinabang. So parang we're just spreading para mas marami tayong clientele, no? And isa rin yan sa gusto namin ding gawin para yung lingering allegation na trader daw. Sabi ko, we have to put a stop with that, no? That's why nung nakaraan nag-issue tayo ng direktiba for more transparent palay procurement kung saan pwede pong tumingin, bumusisi ng transaksyon yung mga magsasaka or farmers group. Pinalalagyan ko ng table sa mga warehouse para dyan po kayo. Manood po kayo sa ginagawa. Pag mayroong gumagawa ng kalokohan, sumbong nyo sa akin. At ililist din natin sa mga bulletin boards kung sino yung napagbilhan natin para transparent, makikita ng mga kapwa magsasaka ay totoong magsasaka ito, ay hindi ito magsasaka, yung mga ganun po. Administrator, ito lang, partner, pinapalabas natin sa radyo na TV pa yung video dito. Nakikita natin yung mga magsasaka, may dala-dala silang yung mga sako-sako na mga palay. Ani nila. Anin ho nila. Nabanggit nyo mga hektarya. Yung ating mga magsasaka, totoo bang meron pa bang ganyong kalaki, 1 hektarya na pagmamay-ari nila sa ngayon? Or yan po pagmamay-ari na maari ng mga negosyante at sila ay nakikisaka na lamang at nakikibahagi na lamang ng ani. Kung ano makukuha nila, hati noon sa may-ari ng lupa na hindi sila, hati yung pambebenta nila. Alam nyo, magandang topic po yan. Totoo po yun, no? Mayroon pa rin mga magsasaka na may kakayanan na mas maraming hektarya nila kasi ang limit naman sa agrarian reform hanggang 7 eh. So meron pa po yan. Pero karamihan po sa ating magsasaka, 2 hectares and below. In fact, ang average per hectare per family ngayon nasa 1 hektarya lang or less, no? So ganun po yung demographics ng ating mga magsasaka ngayon. Karamihan po dyan, meron pang 2 hektarya, 3 hektarya. Yun po, kung mauna sila sa pila, 300 agad ang makukuha o mabebenta at yung pondo namin pang 300, 1 tao lang po yung nakinabang. So, ibig sabihin nito, Administrator, halimbawa ang aking ani ay 300 kaban. 100 kaban doon ang maibebenta ko lang sa NFA. Para nga sabi nga, i-spread out yung anumang benepisyo o magandang presyo ng NFA sa lahat po ng mga magsasaka natin. So the rest ng ani ko na 200 kaban, sa private trader ko na ibibenta po yon.
Tama po, yun po Mm. yun ang mangyayari doon. Kasi ganito po no, gawin nating example na lang yung 2 hectares, no, 200. Mm. Kung sa ngayon bibilin namin at 24 yung 100 at yung 100 ibinenta nila sa private trader, let's say at 16, at least nag-average out pa siya ng 20 pesos per kilo, which is Mm. napakaganda. Mm. Kesa isang farmer, tuwang-tuwa, 24 pesos lahat ang nabili yung palay niya. Pero yung isa umiiyak kasi lahat ng palay niya nabili at what, 15 pesos, 14 pesos, 13 pesos. So, yun po yung ating trying to balance. Naiintindihan ko po yung punto at syempre kailangan din naman nating kumbaga ay i-rationalize yung paggamit ng pondo ng gobyerno, Opo. hindi po ba? Pero hindi ba mas maganda, lang po, toying with the idea lang, kung halimbawa mas malaking, kung ang ani ko ay 3 kaban, baka pwedeng at least 200 nun ang kunin ng gobyerno para mas malaki kita naman, mas protected yung interest ng mga magsasaka. Kaysa ipaubaya yung mas malaki nilang ani sa private trader na madalas po ay nambabarat daw. Tama rin po yun, no? Ito'y talagang hindi madaling usapin. That's why isa sa idea namin for a long-term solution, of which yun na rin po ang pinropose natin, magkaroon sana ng floor price. Kasi po sa Oo. totoo lang, Weng, no? Opo. Ah, ang realidad po hanggang 5% lang ng production ang kaya naming bilhin. Mhm. At yung 95% sa traders yan Oo. o kung saan man. So sa amin parang tinanggap ko na lang yung realidad na yung 95% potential yun, magrereklamo sa amin. Yung- At yun ang Administrator, situation. linawin ko lang, kung 5% lang ng total na ani ang kayang bilhin ng NFA, ano po ang limitasyon ninyo? Bakit ganun lang kakonti ang nabibili ng NFA? Pondo po ba yon? Logistics ninyo, katulad ng warehousing and transportasyon? Ano po? Unang-una, yan lang po yung nakamandato sa batas. Sabi nila, sa batas, ito lang yung yung buffer stock mo, let's say 9 days, kasi 9 Oo. days yung inaano natin ngayon 15 days, kaso hindi pa tayo nabigyan ng pondo. Yung kahit na yung 15 days, 900,000 metric tons of palay yan versus 20 million metric tons production for the year. That's roughly wala pa nga 5%. Malayo, Administrator. Malayo. So, nasa mandato, sa batas. Oo. And then here comes, syempre, ang Kongreso po, bibigyan ka lang ng pera na ayon doon sa batas. Kung ano Correct. yung target Oo. mo sa batas. So, Oo. bibigyan lang mo ako ng pondo, ganon. So, isa pong challenging, pero yun nga, we are taking the challenge na Oo. ito yung mandato ng batas, ito yung pondo, pinagkakasya po natin sa abot ng ating makakaya kasi talagang dama natin ang hirap ng magsasaka ngayon. Oo. That's why sabi namin, amyenda talaga ng RTL ang solusyon. Opo. Pero sandali, bago tayo pumunta dyan sa amyenda na yan, ano ho ba ang bilang ng mga, kasi ang pwede lahat kung sino lang ang pwedeng bilhan nyo or kunan nyo ho ng pala ay yung mga registered farmers lang, no? Ano ho ang bilang natin at ilan ho dyan ang makikinabang dito sa limitasyon na gagawin ng NFA? Ang nasa datos po ng Registry System for Basic Sector in Agriculture ng DA, yung tinatawag nating RSBSA, nasa 2.6 million po yan. Na mga Na mga magsasaka? magsasaka. Opo, pero hindi po yan lahat kaya nating serbisyuhan dahil Oo. nga po sa 5% limitations lang. natin. Yung ini-spread po natin na let's say ginag-limit natin sa 100, actually mahirap siyang computein talaga, no? But in basic principle lang ng is at least man lang dumami yung magsasaka na pwede natin mapagserbisyuhan. Opo. Yun lamang po ang pero medyo ako, I will admit, mahirap pong kuhanin yung datos na ngayon sa mga to. Tsaka ito pa, yung mga magsasaka na yan, kailangan meron silang ektarya na sa kanila, no? Isa o dalawa. Hindi paano yung mga wala hong lupa pero nakikisaka pero nakakaani naman. Pwedeng magbenta sa inyo? Ganito po yan, no? Magandang tanong po yan kasi kahit kami, pinag-uusapan po namin sa DA yan, minsan tanong din namin yan. Basta't ang ganito na lang po ang rule namin, no? Basta po naka-register sila sa RSBSA, whether they are farmer that owns land or farmer that lease land or nagsasaka, bibilhin po namin yan. Wala na po kaming distinction kung sila po pag-aari nila yung lupa or hindi, basta't nakarehistro po sa Doon RSBSA. Oo. Or merong sertifikasyon yung
municipal agriculturist na nakakasakop sa kanila, na siya po talaga yung nagsasaka noon at siya ay nag-ani ng X number of hectares at ito po yung ano niya. Yun po, tinatanggap na po natin yun. Opo, Opo. maganda. O, Okay. tsaka yung bentahan pa, yung mga NFA warehouses ba natin, saan sila nagbebenta? Doon ho, sa mga warehouse ng NFA? O, marami ba tayo niyan? Kasi baka yung iba, malayo pa sa inyong mga tanggapan para dalhin yung 2 o 3 sako o kukonting kaban na dala ho nila. Maganda ring tanong ho yan, no? Sa ngayon, ang ating datos sa warehouses, including na po yung mga nirentahan natin at pinahiram, roughly 365 po yan, up or down kasi minsan meron pa rin nagpapahiram sa amin. So lahat po ng mga warehouses na yan, theoretically, namimili po lahat yan. Hindi lang sila mamimili kapag napuno na, of which yun po yung naging situation natin. Now, dun po sa tanong, malapit po ba yan sa kanilang mga sakahan? Ay, obviously, meron pong malapit at meron pong malayo. Hindi naman po kami present in all barangays para po talaga napakalapit sa mga sakahan. Ano po? Hindi po nasa mga bayan-bayan po kami kung saan marami ang production. There is really a distance sa iba para pumunta po sa amin, no? Kanya naman po, yan, yung isang aspeto na yan, sinusolusyonan namin ang pagbili ng maraming trucks. At ang target nga namin po dyan, 600 trucks by 2028, nabili na po namin lahat. Okay. Administrator, namin nabanggit kayo na kailangan magkaroon ng floor price sa palay na binibenta ng mga magsasaka. Magkano po yung ideal na floor price na binabanggit po ng NFA? Okay, ganito, no? Yung floor price will definitely depend on the production cost ng per kilo ng palay sa bawat mga probinsya. At iba-ibang probinsya, iba-ibang lugar, iba po yung production cost. Kaya may konting pagkakaiba. Pero sa aking personal na analysis, the cost of production ranges from 12 pesos to 14 pesos. Now, ano po ba yung ideal floor price pagdating po sa palay? Kung 12 to 14 pesos po yung ating production ko, sabihin na natin 14 pesos. Ako sana at least ang floor price natin, sana, no, at least Opo. 16 pesos. Per At kilo. least hindi na lugi yung magsasaka. When I say at least, kung kaya ba ng 18, mas maganda Opo. para at least lahat ng magsasaka matutuwa. Itong floor price So, na ito ba yung tinatawag din na farm gate price, Administrator? Tama Or is- po yun. Yan, Yan tama. din po yung magiging farm gate price. Okay. Ang floor price natin will be pegged sa farm gate. Okay. Ang farm gate price po ng NFA ay magkano? Sa ngayon po, ang ating fresh ay 18 pesos. 18 pesos po. Pag sinabing Opo. fresh, ito yung basa pa, hindi pa napapatuyo. Kaka-harvest lang po yan. Oo. Opo. Pag yung tuyo na po, di mas mahal. Mas mahal po yan kasi Oo. siyempre may cost, may sa amin po ay 24 pesos po yan. Dalhin lamang po sa NFA, 24 pesos. Kaya maganda That's also magbenta the sa NFA. Totoo po yan. Totoo Magkano po yan. ang Kaya lang, traders? Monitoring ninyo yung average sa traders. naku, ang traders po ngayon, ang tuyo nila, 16 to 17. Bagsak ka Yun nun. po. Ito. Opo, Kaya opo. sinasabing binabarat eh. Hindi, tsaka Tama siguro namin menos na rin ang logistic kasi sila na kumukuha eh. Pwede, Kesa pwede. Tama, magbabayad ng tama. transportasyon. Kaya ganun lang, Oo. hindi nagkakalayo sa presyo ng NFA. NFA. Pero nabanggit Pero nyo, from 16 to 24, Oo. malaking difference din yan ha. pero yung, Malaki yung- po yun, malaki po Oo, yun. malaki yun. Sobrang laki po nun. pero parang maliit pa rin kasi kinocompute ko, sabi niyo kung pinaka-maximum na to 24 pesos per kilo. Ngayon, Dry yun, dry. Dry na yan. Ang papayagan nyo, ang bibili ng NFA ay 100 bag. Yes. Sa kada anihan, so parang ang kita ho niya dyan, kunyari, 50 kilos per bag ay 1,200 pesos per bag. Parang lumalabas na ang kita ho ng ating mga magsasaka, kung 2 anihan ho, o 1 anihan sa isang taon, nasa 240,000 per year lang ang kita Per ng year. mga magsasaka. Tama Per year. po. Sa computation ninyo, opo. Tapos Pero yun lumalabas pong- na kada buwan 20,000. 20,000 Tama pesos po. ang kita ng isang magsasaka. Parang, So kung yun ang sukwentahin pala natin, Administrator, hindi nakakabuhay ng pamilya ang pagsasaka, ano? 20,000. Oo. Oh, Kaya ikaw- nababaon sa utang ang mga magsasaka, Administrator.
Tama po yan. Sa totoo lang kasi alam ko rin kasi ako meron din naman akong 1 hektaryang inaano. No? Yung po minsan sumobra ako 10,000, ako siyempre iba-iba naman ang sitado ng mga tao, Opo. magsasaka. No? Hindi lang ako malulugi, masaya na ako at yung aking pinsan ay nagkumita ng kaunti, okay na. No? Pero totoo po yun, ganun lamang po ang kita ng ating magsasaka. Pero kung titingnan naman po natin, I'm not saying that's enough. No? Ang titingnan lang po natin kasi, kunwari po, 4 na buwan, binabantayan mo ang palay mo, 20,000 kada buwan. Yung pong 2 buwan doon, o siguro more than that, inaantay mo lang po yung iyong palay na lumaki at pwede hindi po kayong magnegosyo, Negosyo muna, magtinda ng kakanin or whatever, kung may So ibang ibig negosyo. sabihin, hindi yung pagsasaka at pag-aani ang magiging bread main. and butter ng pamilya. Yes. Opo, Pero kasi bakit sa ibang inaantay- bansa, Administrator, pag pag yumayaman magsasaka sila. doon, milyonaryo, pag dito pulubi ang mga magsasaka, bakit Yun ang, ganon? realidad natin. Di ba? Kaya ko agricultural country tayo. yung mga pumapasok sa Correct. pagsasaka, nagpa-farming, di ba? Parang hindi siya nakakaengganyo. Meron naman ho tayong explanation dyan. Ako, may personal akong explanation. Pero we don't want to, kasi sa ibang bansa po kasi, malawakan. There is an efficiency na natatamo sa malakihang pagsasaka. Tayo po rito, average 1 hectare. Paano ka po magme-mechanize ng 1 hektarya? Kung kumpara natin, ano na lang, yung pinaka parang exaggerated, Amerika, Oo. o 500 hektarya, 1,000 hektarya, bili lang ako ng traktora, 2, 3, 5, okay na. Buhay na Wala buhay akong ka na labor nun. kailangan. Oo. Buhay na buhay ka na, Correct. di ba? So, medyo... limitado ang ating mga lupang pangsakahan. Hindi, tsaka doon kasi, Administrator, malalawak pa lupain Malalawak, oo. Dito kasi Oo. nagawa ng subdivision Di ba? Nagawa ng Punta tayo subdivision, doon. nagawa Oo. ng kalye, lahat na. At saka nakakaengganyo lang. Land Use Act nga, hindi natin maipasa-pasa. Lahat na. Yun. Ito Alam niyo po ang sitwasyon. Ay, nako, nabantayan ko po yan na matagal na panahon, partner, Administrator. Oo. Kaya dumadami ang traders kasi alam nila na walang masyado mag-trader na lang tayo. Oo, di ba? Mas kikita Totoo pa tayo. yan. Oo. But anyway, Administrator, basta balitaan niyo po kami pag naaprubahan na yung floor price na yan. At least doon ko sakali, Ay, nako. masigurado Opo. yung kita ng mga magsasaka natin. Ano po? At saka, Opo. sana damihan pa ang pwedeng mabilhan nyo. Kasi milyones to, 2 milyon mahigit ang ating mga magsasaka at umaasa ho sa NFA at sa mga trader. Totoo yun. Opo. Sana po maamiyandahan. At ito naman po hindi, ito'y pangmatagalang solusyon po para sa ating bansa. Opo. Yung bang pondo sa ilalim po ng rice tariffication law na dapat may 10 to 30 billion a year na dapat napupunta sa mga magsasaka natin bilang tulong, nabibigay po ba yun ng gobyerno? Ay, ako po, personal kong nakikita at dahil kasama naman po ako sa strategic committee, sa Stratcom, sa Opo. DA, although this is under DA, yan po ay talagang naibibigay. Yan pong seeds, fertilizers, Seeds. Opo. cash, mechanization, na ibibigay po, ay may share ko na lang dito sa naibibigay ba itong pondong ito Opo. sa mga magsasaka. Para lang quickly, yun pong binibigyan natin ng mga rice processing center, talagang pinagtataka ko, dapat ang batas, complementary lahat ang bawat provision, no? Nagbibigay po tayo ng mga rice processing center sa mga magsasaka kooperatiba, pero hindi po nailagay sa batas na sana si NFA pwedeng diretso bumili sa lahat ng mga binigyan ng rice processing center para mabuhay yung rice processing center at mabuhay din ng NFA. Dapat may complementation. Yun po yung isang May imbudo. sinusulong namin ngayon. Dati ba meron na Opo. yan bago pa yung rice tariffication law na isa batas? Meron na ba dati? Wala rin Meron po. pa? Wala pa. rin. Wala rin po. So siguro Ngayon lang naman, po ngayon alam na namin natin ang na problema, Administrator. Opo, Pagbukas ng 28th opo. Congress, alam na natin gamutin ang problema sa batas na yan. Opo, nakita na po natin actually, nahimay-himay na si Secretary Kiko, napakasipag po niyan magpa-meeting. Lahat po brainstorming lagi, weekly. Nakita na po namin, oo nga, bakit ganon? Nagbibigay tayo ng pondo, RPC, bakit hindi si NFA naka-link na sa mga binibigyan natin ng mga RTC na to, Rice Processing Center, para nabuhay itong kooperatiba. Pati Correct. si NFA, buhay din kasi
hindi na ako magpapabid ng mga kung sinong magbibigay sa akin ng serbisyong mailing. Meron na binigyan ng gobyerno ng mailing facilities. Bakit hindi padaliin? Yan yung Yun na batas yun. na ilang Yun beses eh. na naamyendahan na weng, di ba? Kasasabatas lang, naamyendahan. Dami pa rin butas pala, Administrator. Ay, Dapat po talaga pagtagpi-tagpiin po. Oo, It sige. should be complementary bawat probisyon ng yun. batas para mabuhay po lahat. yung kanina nabanggit nyo, 600 truck daw, sabi nyo, ang Oo. plano na dalhin. Oo. Yung mga Bibilhin. truck, yan ay i-deploy sa mga sakahan ba? Ganon? Tapos, Ano po yan? I-deploy natin sa lahat po ng ating mga warehouses nationwide so Opo, that opo. pwede po silang dumiretso doon po sa mga bukid or mag-set Yun. up ng mobile buying stations Yun, maganda. malapit po sa Oo. mga magsasaka. Priority po dyan, kunwari, ang diskarte mo natin yan para ma-share ko lang. Kunwari po, depress ang prices sa barangay A ng munisipyo. O yung 5 truck doon sa barangay A, bulabugin natin yung mga nananamantala doon. Yes. Yun ho yung diskarte doon eh. Oo. Pero kung mailagay mailapit, na yung... may nag-text nga dito, Maila- dapat mailapit man lamang. Kaya yung binibigay nila sa Tama. trader na lamang, 14 pesos. Kasi Sige na, kinukuha oo. sa door-to-door na yung Oo. diskarte doon, Wala Administrator. silang Wala na problema. sila ibang gastos eh. So damihan nyo yung truck. Tama Oo po. nga. Tama po. Good luck, Administrator, ha? Salamat po. Salamat po. Gagawin po natin ang ating makakaya. Tulong-tulong po tayo po. Salamat, salamat. Thank you, sir. Good Yan. morning. Good morning. Good morning po at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you Yan. po. Si Sir Larry Lacson, Administrator po ng ating National Food Authority, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.